ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Lord Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. At salamat, Panginoon, dahil pinuntan niyo po, Panginoon, ng mga tao rito, Panginoon, sa inyong simbahan. At kami po ay handa, Panginoon, na makinig muli sa inyong banal na salita, Panginoon, at ikaw ay sambahin namin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dinadakila, Panginoon, at inihahayag namin, Panginoon, buong puso, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at isipan sa pagsamba ngayong araw na ito, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang guwatig sa amin, Panginoon. Gabayan po kami ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming gawain. Naway maging focus namin, Panginoon, ay hindi ang aming sarili, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon. At sa mga papunta pa lamang dito, Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon. Kung may maalala nila, Panginoon, na ito ay araw mo, Panginoon, at mahalaga ito para sa iyo. Salamat po kami. Salamat at panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu, gaya ng sa pasimula, ngayon at magpakailanman. Walang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ay manatili nakatayo at awitin po natin ang Panginoon. At tunay nga na walang makakapantay sa kanyang kadakilaan, sa kabutihan at sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? At ipahayag natin ito ng buong puso sa ating pagkanta at awitan po natin siya ng wala kang katulad. Awit. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin po natin, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Dabitin po muna natin pa.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala ka. Hawitin muna natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. At sa pagpapatuloy ng ating awitan, naway mas lumapit pa tayo sa presensya ng Panginoon habang naawit natin ang kantang Banal Mong Tahanan. Awit. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay kong maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko't maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Nunuyan ng mga hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Aming Ama na makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa inyo pang umaga na ito. Kayo lamang, Panginoon, ang madakila ngayon, Panginoon, at purihin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pag-aawit at Panginoon. Tagapin niyo pong nawa, Panginoon, ang aming handog na awit para lamang sa inyo, Panginoon. At gabayan niyo po kami sa aming pagpapatuloy ng aming gawain. At makapakinig kami ng inyong mensahe, Panginoon. Na-apply namin sa aming buhay, Panginoon. At kayo lamang po ang maluwalhati ngayong umaga na ito, Panginoon. Ito lamang ang aming samsamat panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaaring na po tayong umupo. Tayo ay patuloy na sasamba sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin po. Ama kong Diyos, kami ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa inyong dakilang katapatan na hindi nagbabago. Noong pa man ngayon at magpakilanman ay pinapakita nyo ang kabutihan nyo sa aming buhay. Despite, Lord, sa mga challenges ng buhay na to, challenges ng aming simbahan, ay nagpapasalamat kami na nandyan po kayo, tapat at nangangalaga, Lord, para sa amin. Kaya salamat po, Lord, sa inyong pinasimulang kabutihan sa aming buhay na nagugat ito sa iyong dakilang pagmamahal na di nyo pinagkait ng iyong kaysa isang anak para lang kami magkaroon ng katubusan, pagbibigay laya sa aming mga kasalanan, at ilayo kami sa kapahamakan. Kaya salamat po, Panginoong Hesukristo, na patuloy niyo pinapakita ang kabutihan niyo sa lahat ng ito. At sa iyong banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Panginoon, nandito muli kami at nagpapakumbaba sa iyong harapan, humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala na nagawa namin sa inyo. Sa gitna ng mga kahinaan namin at panghihina, Panginoon, na nagawa namin sa inyo, patawarin niyo po kami. Muli, Panginoon, ay muli niyong, Lord, na ibalik ang aming init ng pagmamahal at paglilingkod sa inyo. At may tama namin ang aming lakarin, Panginoon. Huwag niyo po kayong babayaan, Panginoon, na ang aming buhay Kristiyano, Panginoon, ay nanatili lang, Panginoon, na ito'y linggo lang at in times, Lord, hindi pa tapat namin nagawa sa inyo. Panginoon, itama niyo po aming lakarin, Panginoon, ng bawat isa sa amin dito sa simbahan na tinalaga niyo, Panginoon, na kayo nangangalaga, Panginoon, ay patuloy na nagpapasakop at nagpapakumbaba sa iyong banal na Espiritu na sinelyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Hindi mamuhay sa aming sarili, ba't bagkos ang baguhin ng aming pananaw, Panginoon, na kami namubuhay na lamang para sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo, Lord, na tulungan ang aking mga kapatiran sa mga pangailangan po nila, ganoon din sa loob ng iyong bahay sambahan, Panginoon, ng pagkakaisa, ang pag-uunawa at pagmamahalan, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ipakita to sa bawat isa. Sa gitna ng mga pagkakaiba-iba namin, Panginoon. Mga ibabaw ang pagpakumbaba sa bawat isa. Kagaya ng iyong pinakita, Panginoon,
kung paano kayo nagpakumbaba, kung paano nyo, Lord, na binigay example, Lord, ng pamumuhay nyo habang nandito kayo sa mundong to, Panginoon. Kayo po ang manguna po sa amin, Panginoon. Magampanan namin ng may kagalakan, masigasig ang mga ministeryo, yung pinagkatiwala nyo sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa. Sa mga part namin, Lord, mula sa praise and worship team, sa mga leaders, may magampanin tungkulin, Lord, sa iyong simbahan. Lord, tulungan niyo po kami. Masigasig namin itong ginagampanan, Panginoon. Maging Panginoon ka namin sa buhay namin, Panginoon. Patawarin niyo kami. That we have our sinasabi namin patuloy na Panginoon ka, Panginoon. But we feel, Lord, na maging Panginoon ka namin sa aming buhay, Panginoon. Kaya may tama namin ang lahat, Panginoon. Kaya din, Panginoon, ng aming tema na Mission Emphasis Month, no, Lord. Ngayon, hanggang susunod na buwan, Panginoon, tulungan niyo po kami na magampanan namin ang tama ito. May balik muli namin ang puso para sa iyong mission, Panginoon. Puso na patuloy na laging tapat, Panginoon. Nahiyag ang mabuting balita at gawing disipulo. Ang bawat lipi, Panginoon, na pinili niyo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, patuloy patagit, palakasin ang aking mga kapatiran na may mga karamdaman, Panginoon, at magbigay ng kagalingan sa karamdaman po nila. Sa mga kapatiran namin na hindi namin nakasama ngayon, dahil sa kailang mga karamdaman, Panginoon, kayo mabuo magbigay ng kagalingan sa kaila. Especially sa paghahanda ni Ate Cecil, sa kanyang nalalapit na operasyon, sa kanyang reversal. We pray for your guidance sa kanyang mga check-up, maging maayos po ang lahat. At i-prepare niyo po ang kanyang katawan, ang mga doctor, nurses, and even the hospital kung saan magaganap ang reversal operation niya, Panginoon. At ganoon din sa mga pangailangan niya po, Panginoon. Lord, alam namin na kayo mag-provide nito. At ganoon din sa mga pangailangan ni Prince David din, Panginoon. Sa kanyang mga check-up din, Panginoon, at patuloy kayo magbigay ng kagalingan po sa kanila. Ganoon din kalakasan sa bawat mga gawang ginagamit nyo. Sa mga speaker na ginagamit nyo, Lord, sa aming pulpito. Mula kay Pastor Gary, kay Brother Mark, at kay Brother Hashim, Lord. Patuloy nyo pagpalain ang buhay nila na ginagamit nyo po, Panginoon. At patuloy nyo, Lord, na tulungan kailang paghahanda sa mga susunod nilang speaking engagement, Lord, para sa aming simbahan, Panginoon. At patuloy nyo, Lord, na tulungan po, Lord, ang kailang mga pangailangan din po, Panginoon. We are praying din, Panginoon, para sa aming mission. Especially sa nalalapit na anibersaryo ng Kabuo Christian Fellowship sa darating na September, Panginoon. We pray for your provision for them at gabay sa mga paghahanda po nila mula sa praise and worship team, sa kailang susutin na gagamitin, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang kailang isang pong taon na iyong katapatan at kailang po mapurihan, Panginoon, at makasama kami at makisaya kami sa kailang anibersaryo, Panginoon. At pagpalain ang kailang ministeryo ngayon sa pamumuno ni Brother Hashim po, Panginoon, sa oras na ito. At ganoon din, Panginoon, sa IBF, sa pamumuno ni Brother Dan at ni Jemima, Panginoon, at pamilyang Manatlaw, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kailang gawain ngayon at ganoon din sa mga gawang gagamitin niyo na workers darating na September, Panginoon. Pagpalain niyo din po na ang gagamitin niyo po, Panginoon. At patuloy niyo provide ang mga pangailangan ng aking mga kapatiran sa IBF din, Panginoon. Ganun din sa aming simbahan, humiling kami ng mga pangailangan din, Panginoon, para matapos po namin ang aming kisame sa mezzanine at ganoon din sa mga kulang pa, Lord, na kailangan pang ayusin na kisame at ganoon din na maayos din namin ang mga problema sa ilaw, Panginoon, at sa mga pangailangan namin, especially ngayon, sa panibagong aircon at sa mga pangailangan, Panginoon, instrument din, Panginoon, ng praise and worship din, Panginoon. Lord, provide our needs and bless our church, Lord, sa lahat ng mga pangailangan na ito, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, patuloy tulungan din, Panginoon, ang Christ Mission Center, Panginoon, na patuloy niyo, Lord, na provide ang mga pangailangan po, Lord, ang gawain sa Bukidnon, Panginoon. Pagpalain ang pangungunan nila Pastor OG, Panginoon, doon. At patuloy kayo, Lord, mag-provide ng mga pangailangan po nila, Panginoon. And we pray for your guidance din, Panginoon, sa GCF Parañaque, na patuloy niyo, Lord, na pagpalain ang buhay ni Pastor David de la Paz, ang bawat mga gawang ginagamit niyo, Lord, sa GCF na nagiging partner namin sila sa iyong gawain, Panginoon.
At patuloy niyo, Lord, na tulungan niyo rin po ang aming bansa. Sa gitna ng lumalalang korupsyon sa aming bansa, Panginoon, tulungan niyo po ang aming bansa na maayos po ang lahat ng bagay, Panginoon. At kayo po maggabay sa bawat mamabatas, sa bawat mga leaders po namin, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa korupsyon at sa tukso na kapangyarihan, Panginoon. At patuloy yun, Lord, na nagabayan ang aming Presidente si Bongbong Marcos, Panginoon. At patuloy kayo mag-provide ng mga pangailangan ng bawat Pilipino, especially ng hanap buhay. At ganoon din, Panginoon, magbukas pa, Lord, ng marami pang pagkakataon ng imbes sa aming bansa, Panginoon. At karunungan sa bawat leaders, Panginoon namin. At patuloy kayo, Lord, na mag-ingat sa aming bansa sa gitna ng mga pag-ulan, Panginoon. Patuloy kayo, Lord, na ingatan aming bansa sa mga papasok na bagyo, Panginoon. Purihin ka sa kabutihan nyo at patuloy nyo, Lord, na pagpalain ang bawat mga gawa nyo, ang bawat missionary nagkalat, Panginoon, mula sa naglilingkod sa mga isla, sa gubatan, sa kabundukan, Panginoon. At sa patuloy na masigasig nilang ginagampanan tungkulin nila para maging tapat na inahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Especially sa agency ng manggagawang ginagamit nyo, ang PABOY, Panginoon. At ganoon din sa lugar ng Kalayan, sa pangunahan ni Pastor Eric, Panginoon, Raon, Panginoon, at ganoon din kay Pastor Eusebio, Panginoon. Continue to bless them sa gawain sa Palawan, Panginoon. At patuloy yung pagpalain ng mga mission na ito. Na patuloy na pinapalawig at pinapadakila ang iyong pangalan, Panginoon, sa patuloy niyo, Lord, na lang paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po at purihin ka sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Kaya ito lamang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming dalangin ang kapayapaan, igawad sa amin. Amen. Ari po tayo mga po. Good morning. So, instead po na si Brother Hitchem ang nakikita nyo sana ngayon para maghatid ng mensahe ng salita ng Diyos, ay ako po ang napakiusapan niya na kung maaari ay magpalit muna kami. Sa amin po kasing preparation para sa anniversary ng church, ay nagpa-practice sila ng mga aawitin. So, si Brother Hitchem po ang isa sa key person doon sa music team na kinakailangan po nandun siya sa kanila pong practice pagkatapos po ng worship service. At kanina yata rin sila nag-practice. So, yun yung kanyang reasons kaya siya nakipagpalit muna sa akin. So this time, ay nais ko po kayong ayayahan na ating pong kunin yung ating pong mga Bible at buksan po natin sa Luke chapter 24, verses 44 to 46. Or rather sa 49. Hanggang verse 49. Basahin ko po para sa inyo at pakisundan nyo na lang po ako sa inyong mga Biblia. Luke chapter 24, verses 44 to 49. Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me."
And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Then he said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. And you are witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high." May the Lord bless the reading of His Word. Bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay sandali munang manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sa iyo pong dakilang katapatan sa aming mga buhay, O Diyos, na sa kabila, Panginoon, na mga naranasan po namin, na mga trials, mga discouragements, Panginoon, but then, O Lord, because of the abundance of your grace, because of your faithfulness in our lives, here we are once again, O Lord, gathering ourselves together to offer praises and worship to you, O God. Dahil ikaw po ay karapat-dapat, Panginoon, ng aming pong pagsamba bilang aming manlilikha at bilang aming tagapagligtas. Sa oras po nito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, na isang bahagi ng aming pagsamba sa iyo, dalangin po namin, O Diyos, na pangunahan mo po kami sa magitan ng Banal na Espiritu, buksan ang aming mga puso at isipan upang aming maunawaan ang mensahe ng iyong mga salita, Panginoon, at bigyan mo po kami ng puso na mapagpakumbaba, Panginoon, na handa, O Diyos, tanggapin ang pagpapalang espiritual na iyo pong inihanda para sa amin sa oras na ito. Sa po namin itinataas at hinihiling ang lahat ng ito, Ama, kasama po ang mga pasasalamat sa makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. In our introduction, I would like to share to you a person na kung saan ay kilala po sa magitan ng pagpo-post ng kanyang isa sa mga quotations. So, sa kanya pong short biography, the Salvation Army was founded by William Booth. He, along with his wife, Catherine Booth, established the Christian Mission in 1865, which later became the Salvation Army in 1878. Alam ko yung iba sa atin po ay familiar sa ministry po na ito, yung Salvation Army. So William Booth was an ordained Methodist minister who focused his ministry on reaching the poor, hungry, and marginalized in London's East End. At meron po siyang famous quotation na marami na pong mga Kristiyano ang nag-post dito sa mga social media, particularly sa Facebook. At naging famous po ito dahil sa kanyang mga binanggit sa quotation na ito na sabi niya, "The chief dangers which confront the coming century will be religion without the Holy Ghost or the Holy Spirit. Christianity without Christ, forgiveness without even repentance, salvation without regeneration, politics without God, and heaven without hell." So dito po sa prediction na ito ni William Booth, makikita po natin sa panahon ngayon na ito po ay nangyayari sa mga churches. Nagaya po ng kanyang binanggit na sabi niya, ang mapanganib
sa darating na 20th century or 21st century ay yung religion na kung saan ay walang banal na espiritu. Yung Kristyanismo na wala naman si Kristo. At yung pag-angkin ng kapatawaran na yung umaangkin ay hindi naman nagsisi ng kanilang kasalanan. At yung pinangahawakan na kaligtasan na hindi naman ipinanganak sa espiritu. Hindi muling ipinanganak. At yung politika na kung saan ay wala ng Diyos. At ang pagkilala na mayroong kalangitan pero hindi naman tinatanggap na mayroong impyerno. Ito po ay bunga ang nangyayari ngayon sa mga churches na kung saan ay marami pong mga member, mga Kristiyano na ganito po ang kanilang kalagayan, bunga ng hindi tama na pagganap ng gawain ng misyon na doon po sa misyon ay dinadala ng mga Kristiyano ang mabuting balita ni Kristo sa mga tao. Na ibig sabihin, pagdating po sa pagbabahagi minsan ng marami sa atin na mga mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, ngayon may mga churches na ang kanilang pangangaral ng Ebanghelyo is health, wealth, and prosperity. Kung ikaw ay maging Kristiyano, wala ka ng problema, panay ginhawa na lang ang mararanasan mo. Kaya ibaliktad nyo ang mga payong nyo upang masalo ang blessing. Diba, sound familiar sa grandstand sa Luneta. May mga sikat na mga nagko-crusade. Doon po na ganyan ang kanilang itinuturo. And so, it is very important to ask this question, mga kapatid sa Panginoon, when it comes to the title of our message this morning, Fulfilling Our Mission. So kaya ang napaka-importante pong tanong pagdating po sa pagtupad natin ng ating pong misyon, pagganap, how we are to fulfill our mission. Paano ba dapat natin tinutupad ang ating mga misyon? Na again, ang pagtupad po ng misyon ay yung pagdala at pagbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Then again, how we are to fulfill our mission. So there are two ways na ating pong titingnan dito sa passage na ito on how we are to fulfill our mission. So the first way to fulfill our mission is first by proclaiming repentance for forgiveness of sins in Christ's name to all the nations. So this is the first way on how we fulfill our mission, by proclaiming repentance for forgiveness of sins in Christ's name to all the nations. At yan po ang binabanggit ng Luke chapter 24 verses 44 to 47 dito po sa ating text. But then in proclaiming repentance for forgiveness of sins in Christ's name to all nations, there are essential truths to consider as we proclaim repentance for the forgiveness of sins. So, tingnan po natin yung essential truths po na ito. And the first essential truth to consider as we proclaim repentance for the forgiveness of sins is first, we should consider that the source of our missions is the Word of God. The source of our mission is the Word of God. So just like what verses 44 to 45 says in our text, nasabi po rito again,
Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." And he opened their understanding that they might comprehend the scripture. So, here, it is very clear that the source of our mission is the Word of God. So sabi nga po ni Darrell Buck, Luke's point is that Jesus is showing how the whole of Old Testament teaching fits together as promise, and how it was always intended to be seen in this way. So doon pa lamang po sa pagparito ng ating Panginoon Kristo, ang lahat ng mga binanggit ng Old Testament ay siya pong nangyari. Even the Lord Jesus Christ based His life, His ministry here on earth, nung siya po ay nandito, doon po sa binanggit ng mga salita ng Diyos sa lumang tipan. Even the Lord Jesus Christ based His ministry according to what is written in the Old Testament. So the source of our mission, beginning from the mission of our Lord Jesus Christ, we as church, as believers, the base of our mission is the Word of God. Now, with regard to our mission to proclaim repentance for the forgiveness of sins in Christ's name to all the nations, based in the Word of God as the source of our mission, there are two implications. There is two implications dito po sa pagiging basis ng salita ng Diyos ng ating pong mission. So the first implication, being the Word of God is the base of our mission, is that first, therefore, we are not free to make up our own message. Wala po tayong license para gumawa, umimbento ng sarili po nating mensahe. Kung ano po yung itinuturo ng banal na kasulatan, kung paano po natin ituro ang kaligtasan sa mga tao, ay siya po dapat nating eksaktong ituro sa mga tao. We have no right, we have no license to make up our own message. Yung sasabihin natin, basta mabait ka lang. Basta pumunta ka lang sa church, ligtas ka na. Ito po ang karaniwan na problema sa mga churches ngayon pagdating sa mga miyembro. Pinagmamalaki nila minsan sa mga testimonies na ang dami nilang nadala sa church, at yung mga nadala nila ay naging mga sakit ng gawain ng Panginoon. Nagaya po ng sinabi ni William Booth, kasi naman, because of the wrong teaching of the salvation, ang Christianity ngayon ay Christianity without Christ. Without regeneration. Without repentance. So gumawa na po tayo ng sarili nating ebanghelyo. Maraming churches na ang nag-imbento ng kanilang sariling ebanghelyo. So let us always remember, brothers and sisters in the Lord, when it comes to fulfilling our mission based on what the Bible says, by sharing the gospel, we are not free to make up our own message. We should study the Word of God, particularly when it comes to
how to understand and to teach or share the gospel of the Lord Jesus Christ to people, pag-aralan po talaga natin ng mabuti. Huwag po nating iti-take lightly ang relevance o ang importance ng pag-aaral ng salita ng Diyos, particularly kung papaano po ituro ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Otherwise, magdadagdag po tayo ng mga membro sa loob ng simbahan na hindi naman talagang totoo na mga ligtas. Kaya ang daming natutulog, ang daming nagkukwentuhan, ang daming lumilipad ang isip sa loob ng simbahan kapag nananambahan, habang nagpipreach si pastor, habang nag-aaral sa Sunday school, dahil po sa ganitong mali na uri ng pagtuturo ng pagkaintindi at pagtuturo ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Many so-called Christians inside the church nowadays ay mga mga kaduda-duda ang kanila pong pagkaligtas. So gaya po ang binanggit sa verse 48, ang sabi po rito, and you are witnesses of these things. So let us understand yung ginamit po dyan na plural pronoun na witnesses. When we say witness, pagdating po sa korte, ano ang sabi po ng swear in? Yung you will testify the truth and nothing but the truth. So help you God. Most particularly, pagdating po sa atin ng mga Kristiyano, tayo po ay witnesses of the Lord Jesus Christ. The first disciples or the early Christians, they are witnesses by personal encountering the Lord Jesus Christ. Tayo po na mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, we are witnesses by encountering the Word of God. Dahil po sa pagka-encounter natin ng salita ng Diyos, kaya po tayo ay naging mga witnesses ng ating Panginoon Kristo. And as witnesses of the Lord Jesus Christ, we shall say nothing but the truth. Dapat po magsasalita tayo kung ano po yung totoo, ano yung katotohanan, particularly pagdating po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. So, sabi po ng isang komentary, faithful witnesses don't make up a story. They tell what they have seen and heard. And what they saw and heard in Jesus Christ was completely in line with that God had revealed in His written word. In His written word. And then sa second paragraph po ng komentary po nito, ay yung testimony ni Robert Scholler. Pagdating po sa mga maling nagtuturo ngayon ng mga simbahan ng katotohanan o ng ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Sabi po ni Robert Scholler sa kanyang book na Self-Esteem, The New Reformation, one of the many popular preachers tells us that if Jesus could speak to us today, ginamit pa daw yung kung nasa harap ngayon natin ang ating Panginoon Kristo, ito daw po yung kanyang sasabihin ng ating Panginoon. He would not tell us that we are miserable sinners. Rather, He would tell us to be proud of who we are. To stop putting ourselves down. O yung, in other words, ay yung magpakumbaba. And to start enjoying the dignity
That is our God-intended destiny. Yung we have all the rights. Itong human rights na ito, although na hindi natin yan, hindi tayo against dyan, pero inaabuso ngayon ng mga tao. Na lahat na lang ay meron silang rights. Doon, nagkakaroon ng problema kung yun po ang magiging attitude natin na mga Kristiyano. Lagi na lang tayong may rights. He says that God wants, sabi ng popular and false teachers, he says that God wants all of us to feel good about ourselves, and that to be born again is to be changed from a negative to positive self-image. Ganun na lang po ka-shallow, kababaw, ang pagkaintindi at ang pagtuturo ng salvation, ng tungkol sa kalagayan ng tao. Kaya sabi po ni Stephen J. Cole sa kanyang series sa Book of Luke, sa kanyang lesson number 116, sabi niya, we are not free to modify the message if it isn't to our liking. We are not free to take a part of it that appeals to us and skip the parts that step on our toes. Hindi po tayo dapat gumagawa ng sarili nating ibanghelyo. Kung ano po yung itinuro sa atin ng Biblia, yun po mismo ang ating ituro. Huwag tayong iimbento ng sarili nating gospel. Then, the second implication of being the basis of fulfilling our mission ng pagiging base ng salita ng Diyos o basis ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin po nito, secondly, we cannot understand God's word without God's enabling. Hindi po natin mauunawaan ang salita ng Diyos kung hindi po tayo i-enable, tutulungan ng Diyos. Kaya sabi diyan sa verse 45 ng ating text sa Luke chapter 24, and he said, and he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. So we cannot understand God's word without His enabling. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verses 11 to 16, for what man knows the things of a man except, pare-pareho pa lang, maliliit, ano? Dito na lang. Except the spirit of the man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord, that he might instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. So every believer is enabled by God. Enabled by God. So therefore, we must rely on God's help. At paano po natin ipapakita yung ating reliance, yung ating pong pag-asa sa tulong
ng ating Panginoon sa magitan po ng pagtawag sa Kanya sa panalangin upang humingi ng kakayanan na maintindihan ang salita ng Diyos. So even though the disciples had been born again, their minds were not able to grasp what Jesus had predicted about His death. Kung atin pong maalala doon sa Luke chapter 9 verse 45, ang verse na ito, but they did not understand this saying. Sino po yung tinutukoy dyan na hindi na iintindihan yung mga sinabi ng Panginoon? Yung mga alagad. And it was hidden from them so that they do not perceive it. And they were afraid to ask Him about this saying. So from this verse, makita po natin that even though we are in Christ already, but there are times na hindi po natin naiintindihan ang salita ng Diyos. And then in Luke chapter 18 verse 34, but they understood none of these things. This saying was hidden from them, and they did not know the things which were spoken. So this also shows us our total dependence on the Lord if we want to fulfill the mission that He has given us. So those who do not know Christ, especially, are spiritually blind, unable to see the light of the gospel of the glory of God, of Christ. Gaya po ng binanggit sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na sabi po dito, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God, should shine on them. Unless that the Lord Jesus Christ enabled them to understand the gospel, they will not understand the gospel by their own self, sa kanila pong sariling kakayanan. So therefore, beginning from Christians na magtuturo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo hanggang doon sa tuturuan, we are all dependent on the enabling of the Lord Jesus Christ. Therefore, let us not be proud by not asking the Lord to help us to understand the right way on how to teach the gospel of the Lord Jesus Christ. Otherwise, magpo-produce po tayo ng mga huwad na mga believers sa loob ng simbahan, and I hope hindi ka kasama doon. Meron ba dito sa ating product, naging product ng false teaching, wrong teaching of the gospel? Nakakatakot yung mga kapatid sa Panginoon. Baka meron sa atin ditong produkto ng pagtuturo ng maling ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung mga palatandaan? Mga self-centered, yung mga na yun. Yung mga membro na yun. Not after the glory of God. Hindi po sila naghahangad na maluwalhati talaga nila ang Diyos. For their own self-satisfaction, kaya sila nasa loob ng simbahan. Para sila ay yung psychologically ay maging secured. Hindi talagang na-transform, na-regenerate ang kanilang mga puso. Yun po ang mga bunga, ang mga produkto ng pagtuturo ng maling ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Then let us go to the second essential truth to consider in proclaiming repentance for the forgiveness of sins in Christ's name to all the nations. So the second essential truth is the subject of our mission is the work of Jesus Christ on the cross.
the subject of our mission is the work of Jesus Christ on the cross. So again, let us go back to our text in verse 46 to 47 ng Luke chapter 24. Then he said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem." So we need to be clear of three things here about the work of Christ on the cross. So let us remember that the subject of our mission is the work of Jesus Christ on the cross. So therefore, it is important for us to be clear of three things about the work of Christ on the cross. So the first thing about the work of Christ on the cross that we need to be clear of, una, the work of Christ on the cross demands that we repent of our sins. Ang ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ng pagliligtas sa atin ng mga makasalanan ay nangangailangan o humihingi ng requirement ng pagsisisi sa mga kasalanan. Dapat po humantong sa punto ang isang tinuturuan o binabahagihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo na siya ay magsisi ng kanyang mga kasalanan. Otherwise, papasok po yan sa simbahan without repentance, gaya po na sinabi ni William Booth. Ni hindi marunong, hindi yan matututo, hindi yan marunong magsisi ng kanyang mga kasalanan kapag ka nasa loob na ng simbahan. Yan po yung sinasabi sa Biblia na kambing. Ano ang nature ng kambing? Nanunuwag. Yan. Imbis na magsisi sa kanyang nagawang kasalanan, susuwagin ka pa. So let us be clear of these important things. So yun nga po yung the work of Christ on the cross demands that we repent of our sins. So ano po ang sabi na verse 47? And that repentance and remission of sins should be preached. Eh ngayon, ito po yung iniwasan ng maraming mga pastor, ng maraming mga simbahan kapag ka nagtuturo ng kaligtasan, yung banggitin ang kasalanan, ang pagsisisi sa kasalanan. Baka ma-turn off eh. Baka hindi na tumuloy na umattend ng church. Oo nga, aattend nga ng church sa pag-iwas ng pagbabanggit ng pagiging makasalanan ng tao na yon, pero pagdating sa loob ng church, sirang-sira ang testimony ng iglesia ng Panginoon sa pinagagawa ng mga kasalanan na hindi man lang marunong magsisi. But then, ang napakalinaw po na tinuturo sa atin ng Biblia pagdating po sa pagtupad natin sa gawain ng misyon, na ang dala-dala po natin sa misyon ay yung Ebanghelyo ni Kristo ipangaral sa mga tao. Ang sabi po dyan sa verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. And then sabi din po ng Matthew chapter 4 verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So sa pagsisimula pa lamang po ng ating Panginoon Kristo ng kanyang ministeryo, ng pangangaral tungkol sa kaligtasan, maging doon sa Mark chapter 1 verse 14 and 15, ang sabi ng Panginoon doon, repent and believe in the gospel, on the gospel. Magsisi kayo ng inyong makasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Ganon din po dito sa Matthew chapter 4 verse 17. So kaya sabi po ni J.C. Ryle sa kanyang expository thoughts on the Gospel of Luke,
Sabi niya, repentance and remission are not mere elementary truths and milk for babes. The highest standard of sanctity is nothing more than a continual growth and practical knowledge of these 2 points. The brightest saint is the man who is the most heart-searching sense of his own sinfulness, and the liveliest sense of his own complete acceptance in Christ. Dapat po makikita sa isang Kristiyano ang karakteristik na kanyang buhay sa araw-araw, ang kanyang practical life, Christian life, na yung buhay ng palaging nagsisisi o pagsisisi sa kanyang mga nagagawang kasalanan. A life of repentance. So ganun po ba ang buhay natin? O lagi nating sinusubukan na itago ang mga ginagawa nating kasalanan instead of confessing and repenting from those sins? Then, the second thing about the work of Christ on the cross that we need to be clear of, secondly, the work of Christ on the cross directs us to proclaim forgiveness from the penalty of sin to the repentant sinner. So sa second part naman po dyan, ng verse 47, ang sabi dyan, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. So, let us go to the third thing about the work of Christ on the cross that we need to be clear of. Medyo bilisan natin ng konti. Yan. So the third thing about the work of Christ on the cross that we need to be clear of is the work of Christ on the cross directs us to offer forgiveness to repentant sinners in Jesus' name. To repent or to offer forgiveness to repentant sinners in Jesus' name. So gaya po ng binanggit sa last part ng verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. So ano po yung dapat natin ditong maunawaan, mga kapatid sa Panginoon, when it comes to sharing the gospel to the people? Let us teach them as they repent and forgiven in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In other words, kapag ka nanampalataya po ang isang makasalanan, see to it that he repented from his sin, he or she is also believed in the name of the Lord Jesus Christ, not in the name of the pastor, not in the name of a Christian. Because sometimes ang laman po ng loob ng simbahan ay mga miyembro na nananampalataya kay pastor, nananampalataya kay kapatid, na kapag ka nawala si kapatid, wala na rin siya. Kapag nawala si pastor, wala na rin siya. So therefore, hindi talaga sa pangalan ni Kristo na nananampalataya. At yan po ang binibigyang diin dyan sa ating pong pagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Siguraduhin mo, kapatid, na kapag nagturo ka at ako ng Ebanghelyo ni Kristo, mananampalataya ang isang tao sa pangalan ni Kristo at hindi sa pangalan mo. Hindi sa pangalan ni pastor. And then, sa Acts chapter 4 verse 1, sabi po dyan, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Because according to that verse, it is the name, only the name of the Lord Jesus Christ
sabi diyan, yung given among men. Tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang ibinigay sa silong ng langit para sa ikaliligtas ng isang makasalanan. And then the third essential truth to consider in proclaiming repentance for the forgiveness of sin in Christ's name to all the nations, atin naman po diyang pansinin yung napakahalaga na dapat nating i-consider about the scope of our mission is the whole world. The scope of our mission is the whole world. Sabi diyan sa last part ng verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Beginning at Jerusalem, and to the uttermost part of the earth, according to Matthew chapter 28, verse 20. So the word nations, according to Ralph Winter, sabi niya, the word nations is in the ethne, from which we get our word ethnic. People group as the largest group within which the gospel can spread as a church planting movement without barriers of understanding or acceptance. So, ibig sabihin, yung the whole world, not only yung capital, kagaya dito sa Pilipinas, yung ating Kapitolyo ng Pilipinas ay ang Manila, ibig sabihin, hindi lamang po sa mga Tagalog, kundi sa mga Ilocano, kundi sa mga Bisaya, kundi sa mga Bicolano, sa lahat po ng lingwahe. Kapag sinabi po nating, nung sinabi po dito na ipangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan. So kaya tayo po ay nakakatupad ng utos na ito ng ating Panginoon when we share the gospel to every dialect in our country. Not necessarily na tayo po ay pupunta sa ibang bansa dahil ang ibig po sabihin dito ng nation, yung ethne, ibig sabihin yung ethnic, yung every language. Every language. Kaya nagkakamali yung iba na hanggat hindi pa sila nakakapunta sa China, sa India, sa Middle East, ay hindi sila nakakatupad ng gawain ng misyon. Ba? Wrong perception. So yung meaning po ng nation dito ay yung ethne, yung every group of language. So kaya yung mga iba't ibang lingwahe, iba't ibang mga dialect dito sa ating bansa, yun po ang tinutukoy na nation. Pero kung kaya po natin ma-involve sa gawain po ng misyon sa iba pang dako ng mundo, ay mas maganda. But then, hindi po tayo dapat torture, na yung iisipin natin na dahil hindi tayo nakakasama, nakakapunta sa mga misyon sa ibang bansa, ay hindi na tayo maaring makasunod sa utos na ito ng Panginoon. So, the second and last way on how we are to fulfill our mission. So the second and last way, kanina by proclaiming repentance for the forgiveness of sin. Ngayon pangalawa, by possessing the power of the Holy Spirit. By possessing the power of the Holy Spirit. Ang sabi po dyan sa verse 49 ng ating text sa Luke chapter 24, behold, I send the promise of my Father. Sino po yung promise na yon ng Ama na binabanggit ni Jesus Christ dito? Tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power
from on high. So in John chapter 14 verses 16 to 17, yung promise na yan at yung sinasabi na power from on high, sabi diyan sa John 14, 16 to 17, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. And in verse 17, diyan nabanggit ang malinaw kung yung promise na yan at yung power on high, a spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him or knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you, the Holy Spirit. So by possessing the power of the Holy Spirit, a person must indwelt by the Holy Spirit. Gaya din po ng binanggit sa John chapter 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. And in Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. And Acts chapter 2 verse 33, therefore being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. So yung power ng Holy Spirit ay dapat maposes ang isang mananampalataya for us to fulfill our mission by bringing the gospel to the people. Now, there are realities that we have to consider dito po sa verse 49. So the first reality that we have to consider is the indispensability of the indwelling of the Holy Spirit. Medyo lumiit dito sa akin yun. Yan, the indispensability of the indwelling of the Holy Spirit. Ano ang sabi po sa Romans? O ano ang sabi po dyan ng Webster Dictionary? Merriam-Webster Dictionary? Pag sinabi nating indispensability, ibig sabihin yung absolutely necessary. It is absolute necessary for a person na magsishare ng gospel bilang pagtupad sa mission na siya po ay tinatahanan ng banal na espiritu. Otherwise, he or she will not be possessed of the power of the Holy Spirit. At ang karaniwan po na mangyayari sa proclaiming Christian po na yon, ay mananaig po sa kanya yung katamaran, mananaig po sa kanya yung pagiging reluctant sa pag-share ng gospel, mananaig po sa kanya ang takot, mananaig po sa kanya ang hiya. Dahil magkakaroon lamang ng power ang isang Kristiyano sa kanyang pagtupad sa misyon, sa magitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo, kung totoo na siya po ay tinatahanan ng banal na espiritu. So sabi po ng Romans 8:9, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Walang power minsan yung ibang nagsasabi na sila ay member ng church sa pagtupad sa misyon sa magitan ng pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, dahil in the first place, hindi naman talaga naganap sa kanila na sila ay tahanan ng banal na espiritu. In other words, hindi totoong naligtas ang mga ganung uri ng mga nagsasabi na sila ay Christian.
bilang member ng isang church. So diyan, unawain po natin on how it is necessary for a person to be indwelt by the Holy Spirit, for him and for her to be possessed by the power of the Holy Spirit. Natural lang na hindi maposes ng power, ng lakas ng loob, ng tapang ang isang miyembro ng simbahan kung siya po ay hindi naman talaga totoong pinananahanan ng Banal na Espiritu. At according to Romans chapter 8 verse 9 sa last part, ang sabi diyan, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Siya ay hindi kay Kristo. Siya ay kay Satanas. John 8:44. The father of liars, children of liars. Sabi doon sa John 8:44. Kaya diyan makita po natin yung the indispensability of the indwelling of the Holy Spirit, the requisite, the necessity of the indwelling of the Holy Spirit to a member of the church that claiming that they are Christians but have no power of the Holy Spirit because in the first place ay hindi naman talaga nakatira sa kanila ang Banal na Espiritu. At sabi ng Romans 8:9, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Then the second reality that we have to consider is the importance of the filling of the Holy Spirit. First, we must be sure na tayo po ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. Ang isang mananampalataya ay tunay na pinananahanan ng Banal na Espiritu. Then secondly, dapat po ang napaka-importante din, siya ay puspos ng Banal na Espiritu. Napupuspos ng Banal na Espiritu. Sabi po ng Galatians chapter 5 verses 16 to 17, say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh, for the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Maraming mga Kristiyano na hindi nila magawa na ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo dahil ang laman ang naghahari sa kanila. Namumuhay sa laman sa kasalanan. And so as we examine ourselves, tayo ba yung tipo ng mga Kristiyano na nakakapag-share ng gospel? Or tayo ba yung mga Kristiyano na nag-i-struggle na ituro, ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo? So kung yung latter, yung ano natin, yung ating kalagayan, na tayo ay nag-i-struggle, hindi kaya ang reason is because we are living in the flesh, living in sin. Because it is very clear na ang pangunahin pong reason kapag ka nag-i-struggle tayo na magkaroon ng tapang, ng lakas ng loob na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo, oo nga tayo ay totoong pinananahanan ng Banal na Espiritu, pero namumuhay naman tayo sa laman. Namumuhay tayo sa kasalanan. So alin nang doon, mga kapatid sa Panginoon, it's either hindi ka totoong pinananahanan ng Banal na Espiritu, o kaya namumuhay ka sa laman, kaya nag-i-struggle ka na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. So kaya ano po ang solusyon? Make sure na totoo kang pinananahanan ng Banal na Espiritu. Make sure na namumuhay ka sa Espiritu at hindi sa laman. Kaya ang conclusion po natin, there are 4 concluding applications po dito. Una, make sure that you will present the pure gospel. Bakit po mahalaga po ito? Because many churches today sharing other gospel, not the pure gospel.
nagdadala lang ng mga kaluluwa sa loob ng simbahan, even without teaching them about their sinful situation o yung kanila pong kalalagayan ng pagiging mga makasalanan. At dahil doon ay dapat silang magsisi muna sa kanilang mga kasalanan at manampalataya kay Kristo. So let us make sure that we will present the pure gospel. Then secondly, ask God to keep you focused on your mission. Humingi po tayo lagi, magdepende po tayo lagi sa ating Panginoon na mapokus tayo sa ating mission, yung ganapin ang gawain ng misyon sa magitan ng pagdadala ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao. Then thirdly, remember, your mission is to be a witness. So mga kapatid sa Panginoon, always remember, always bear in your mind and my mind that we are witnesses of Christ. As witnesses, we shall say the truth, nothing but the truth. Then lastly, learn to walk in the Spirit, depending on His strength, doing nothing to grieve or quench His fullness and power in your lives. Do not live in the flesh. Do not live in sin. Otherwise, you will be powerless to fulfill your mission by sharing the gospel of the Lord Jesus Christ to the lost souls. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, we thank you so much, O Lord, for clarifying once again to us this morning on how we fulfill our mission, Panginoon. Lord, help us that after we are being reminded this morning about these important things, Panginoon, give us also courage. Give us also desire in our hearts, Panginoon, na pakinggan at gawin po ang mga paraan na ito, Panginoon, na yung binigay ko, paano po namin tutuparin ang gawain ng misyon namin, Panginoon. Sa po namin, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat at ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po may manalangin po sa ating pagbibigayan. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong pinagkakaloob. Napuri ka na at pinapasalamatan sa iyong katapatan, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, bilang pagsamba po namin, tanggapin niyo ang aming mga handog, ang aming maika po, andiyan din ang aming mga pangakong salapi sa inyo na ang bawat salapi na iipon dito ay para sa inyong katatanyag, kalalawig ng iyong pangalan, Panginoon, sa lupang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, puspusan niyo kami ng kagalakan at katapatan, Panginoon, sa aming mga pagbibigay at pagsamba sa oras na ito. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At habang inabot pa po ang ating ika po ay ating pong awiting ating pangwakas na awit. Itin po natin ang
manlalakbay. Tayo pong lahat ay tumayo at ipaawitin ang ating closing song. Awit. Lalakbay tayo sa makitid na landas. Nauna sa atin ang iba. Mga banal na buhay ang kanilang inalay bilang isang patunay sa pagmamahal nila. Napapaligiran tayo ng madlang tao. Mamuhay tayo ng ibig ng Diyos. Tulad ng mga nauna, mag-iwan tayo sa iba ng mabuting halimbawa na sila'y di mawala. O sana lahat tayo ay maging tapat at maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilang aakay sa iba. Pananalig sana nating makita nila. Kapag natapos na ang buhay sa mundo at tinignan nila ang buhay mo, lahat nawa ng bagay, lahat din ng salaysay, maakay nawa silang sumunod ng lubusan. O sana lahat tayo ay maging tapat at maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. O sana lahat tayo ay maging tapat at maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. Pananalig sana natin makita nila. Pananalig sana natin makita nila. Niling ko po muli si Pastor Gary. Pangwakasan tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat minsan pa sa iyo pong pagsama at pangunguna sa amin pong natapos na gawain po ng pananambahan sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa kalakasan na iyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin na napagtugumpayan namin, Panginoon, ang mga pagsubok sa buhay, Panginoon, ang mga tukso na kami po ay huwag magpatuloy
sa amin pong paglilingkod, sa amin pong pagsama-sama upang sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran, O Diyos, na nauunawaan, Panginoon, na bilang mga niligtas ni Kristo ay nararapat lamang na ihandog at ialay sa Kanya ang pagsamba at pagpupuri na siyang nararapat sa amin, sa aming Panginoon Kristo, regardless, Panginoon, kung ano man po ang aming pong naranasan. After all, we are already saved from the eternal condemnation, and we are secured to be heirs of heaven. At dalangin po namin, O Diyos, na maging sa mga salita mo na patuloy pong nagpapaalala sa amin, Panginoon, bigyan mo po kami ng puso na may kapakumbabaan, Panginoon, na tinanggap namin, O Diyos, ang mga mensahe at kami po, Panginoon, ay nakahanda na ito ay isabuhay, Panginoon. Amin pong sundin, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na sa amin pong pansamantalang paghihiwalay din, kami po ay patuloy na ingatan mo at gabayan, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na ipabaon mo nawa sa bawat isa ang kagalakan, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin, Ama, kasama po ang mga pasasalamat sa makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Di takot ang kaloob ng Diyos sa atin, ngunit ang lakas na siya'y sundin. May tibay, hinahon at kagandahang loob, ang naaral niya'y sundin. Nawa tayo'y datnang tapat, ang kanyang salita'y itanyag. Nawa tayo'y datnang tapat, hanggang buhay nating magwakas. Mga kapatid, huwag mo makalimutan para tandaan na ikay higit managumpay, kaya wala kang papangambahan sa mga araw na darating. Dahil huwag mong kakalimutan para tandaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain sa umagang ito at maaari tayo maupo para sa ating mga